So hindi tayo guys na pako doon sa ginagawa natin lagi na piniprint natin sa photo paper, then nilalagay natin sa frame. So March na nga pala ngayon, no, kasi March 1 yung birthday ko. At ngayong March na to guys ay graduation na nga rin pala ng mga bata o ng mga estudyante. So ang pinakamagandang pagkakitaan kapag March season o graduation season ay syempre yung portrait na printing o lalong-lalo na guys yung mga toga na printing. So para hindi tayo masyadong usual na ginagawa natin, no, yung lagi na lang na ipiprint natin sa photo paper tapos ilalagay natin sa frame. Diba kaya nga tinawag na portrait printing yan kapag nagpiprint kasi tayo, di ba may nakalagay doon na portrait and syempre landscape. So kapag landscape, pahiga. Kapag portrait naman is patayo. No, so kapag portrait printing guys, bukod nga sa toga, ang pwede mo pang may offer diyan, syempre unang-una yung family pictures. Then isa pa guys sa halimbawa niyan kapag may mga occasion katulad ng binyag, ng dibu, ng kasal, any occasion, no, 'di ba kapag nagpapa-picture tayo, portrait printing pa rin yung tawag doon. So sa vlog na to guys, so meron akong 4 na way na ipapakita sa inyo. Syempre unang-una nga dyan yung usual nga na ginagawa natin. Syempre piniprint natin sa photo paper. Tapos ilalagay natin sa picture frame. So ang ginamit ko guys sa photo paper dito ay RC Satin. Tapos yung ginamit ko na ink dito is syempre pigment ink. So bakit ba guys pigment ink yung lagi nating ginagamit sa printing business, no? Kasi nga guys, ang pigment ink ay hindi siya kumukupas. So ito pakita ko na sa inyo guys, meron akong 2 pictures dito. Yan, so check nyo yung date. Yan, sana nakikita sa camera. So ito is 2019. Ito rin guys is 2019 rin to. Ang ginamit dito is dye ink. Ito naman guys, ginamit dito is pigment ink. So pareho siya guys ng year na pinrint. Pero tingnan niyo yung pagkakaiba niya. Ito guys, oh, kupas na talaga to. Pero itong isang to, itong ginamitan ng pigment ink, tingnan niyo naman. Vibrant pa rin. Kung ano yung itsura, nung unang araw ng print niya, ganun pa rin guys yung itsura niya hanggang sa ngayon. So yan guys ang dahilan kung bakit pigment ink yung ginagamit natin. Ito nga, yan na yung sample natin na lumipas ang 7 taon. Yan o, yung anak ko. Maliit pa dyan. Baby pa lang, kinakarga ko. Ngayon, grade 3 na siya ngayon. Pero tingnan nyo, napakaganda pa rin talaga guys ng print ng pigment ink kaysa dito guys sa dye ink. So nagprint ako guys ng 3 picture dito. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung toga picture. Yan, then nagprint rin ako ng anime kasi portrait rin naman yan. Hindi siya graduation, so ito naman ay pamangkin ko. Yan, so mahilig siya sumali ng pageant. Ito pinrint ko yung picture niya. So yan, naka-portrait rin yan guys. So pagka ganito guys, ang kailangan mo talaga dito ay syempre kailangan mo ng picture frame na katulad nito. So mas maganda kapag may printing business kayo, mag-offer na rin kayo ng ganito, ng frame. Kasi usually yan, package yan eh. Kapag nagpa-print sila sa inyo, pinapa-frame rin naman nila. So imbis na maghanap sila sa labas ng frame, kayo na lang rin yung mag-alok ng frame. So ilalagay lang natin siya dito. Yan, then takpan lang natin, then isasara na natin. Meron na tayong portrait picture ng graduatee na may toga, tapos ilagay natin sa frame. So ito guys yung traditional o ito na yung usual talaga na ginagawa natin. So ang next process naman natin ay ilalagay naman natin siya sa Sintra board. Okay, so ito ulit, 3 ulit to. So syempre meron tayong Sintra board dito. So nagbebenta kami guys ng Sintra board. So ang Sintra board na to guys, 2 yung face niya. So yung isa is matte, yung isa naman guys is glossy. Ano, kita nyo, meron siya nagre-reflect. So itong glossy na to guys, ang maganda dyan, hindi siya nadudumihan agad-agad. Kasi nga may plastic cover siya. So madali siyang punasan. So ang pagdidikitan natin lagi guys, yung matte part. So syempre guys, ganun ulit ang gagawin natin. Kapag maglalagay ka naman ng phototop, no? So isuksok mo lang to. Cold forward run, saglit na saglit lang. Then balatan lang natin siya. Okay, so ilagay lang natin sa dulo. Tapos kunin natin guys yung ilalaminate natin ng phototop, isuksok lang natin siya. Then syempre i-run lang natin siya. So ang ginamit ko na phototop dito is floral o yung may flower. No, para maiba naman. Kasi usually ginagamit dito canvas matte eh. So next na gagawin natin, syempre kunin lang natin yung Sintra board natin. Then ididikit lang natin siya dito. So kapag may phototop guys, yung mga sticker, mas madali siyang idikit sa Sintra board, no, kasi hindi na siya masyadong prone sa bubbles. Ganyan lang siya, then hagurin mo lang siya. Di ba? Kasi medyo matigas na talaga siya kapag may Sintra board na siya. Yan. So ito guys yung gawa natin. Putulin lang natin guys yung mga sobra. So ito na guys yung gawa natin. Yan, so hindi siya madaling makita sa camera, no, kasi meron siyang phototop nga na floral. Pero sa personal to guys, maganda. So ang materials na ginamit ko dito is yung iTech na matte. Then nilagyan ko siya guys ng phototop na may flower. Then, syempre, ang ginamit ko dito na ink is pigment ink. So, bakit ulit pigment? Syempre, para
pang lifetime yung kanyang ink, no? So hindi ka agad siya mag-fade. So next naman guys, ito, niligan ko naman siya ng Phototop na glossy. Tapos sa iTech na vinyl matte ko pa rin siyang pinrint, and syempre pigment ink pa rin to. So ito naman yung ilalagay natin dito. So again, kapag may Phototop na, mas madali siyang ikabit. Mas madali siyang idikit. Yan, mas madaling alisin yung mga bubbles na to kasi matigas yung sticker kapag may Phototop. So ito na guys, yung ating nagawa na may Phototop siya na glossy. Okay? Then, so ito naman guys yung third process natin ng photo printing, no? So ang tawag ko naman dito guys is acrylic na portrait. So syempre kailangan natin dito, ito yung printed ko. Pinrint ko to guys sa transparent na sticker. Tapos, para sa backing ko, so any sticker pwede, basta color white. Then, ito naman guys yung acrylic. Para siyang sublimation, naka-mirror siya. Tapos, again, yung ginamit ko na ink dito is pigment ink ren. So, ang gagawin muna natin guys sa acrylic, syempre, aalisin muna natin yung balat niya. Hanggat maaari guys, na huwag nyo nga hawakan to, itong acrylic. Kasi baka bumakat yung fingerprint nyo, lalo na sa katulad ko na pasmado. So, pag naalis mo na guys yung backing, ang next natin na gagawin ay ilalaminate natin to dito. So, parang ito guys yung gagamitin natin as Phototop. So, gano'n rin guys, same process lang rin pag nagkakabit ka ng Phototop. So, naka-cold lang siya, then forward, then run. Na saglit lang. So, ibuka mo lang to guys, then ilagay mo to sa dulo. So, ang gagawin mo guys, susunod, syempre, susuksok mo rin to. Para ka nga lang naglalagay ng Phototop sa sticker. Okay? Tapos, i-run lang natin siya ng tuluyan. Nalagay na natin siya. So, ang next na gagawin natin, syempre, kunin lang natin yung acrylic, squeegee. Kuha guys ng spray na may tubig. Kasi kailangan natin yan para mawala yung bubbles. So, sprayan lang natin siya. So, ang next natin na gagawin, syempre, alisin natin to dito. Yan, then, idikit natin siya dito. Okay, so pag nadikit mo na siya guys, hagurin mo lang to ng hagurin para mawala yung mga tubig sa loob. Yan, and waterproof guys yung sticker natin dito, pero yung print natin guys hindi waterproof yan. Kaya dinikit ka agad natin itong isa pang sticker sa tuktok niya. Syempre yung mga sobra-sobra, ikakat na natin siya. Yan. So, i-check na natin, alisin natin to. So, makita nyo guys, wala siyang bubbles. Dahil yan guys, dun sa tubig. Kasi pag hindi mo siya nilagyan ng tubig, marami tong bubbles. Yan, ganda oh. Diba? Sobrang shiny niya. So, bakit natin siya guys minirror? Kasi yung print niya nasa likod. Tapos, transparent nga to. So, scratch proof na yan guys. Kasi ang protection niyan mismo ay ito mismong acrylic. So, ito naman guys yung pang-apat na gagawin natin na method, no? So, ito naman is yung sublimation. So, syempre, gumamit ako dito ng sublimation paper na pinrint ko sa sublimation na printer. Gumamit ako ng sublimation ink. Tapos, ito is yung sublimation na metal sheet. So, guys, remind ko lang sa inyo na itong metal sheet na to, meron pa siyang film dito. So, bago mo siya, guys, patungan nung sublimation paper, make sure lang, guys, na naalis mo na tong film na to. So, again, yun ulit yung gagawin natin. So, tatlo ulit to. So, syempre, ididikit ko lang siya dito sa sublimation na metal sheet. Yung puti guys, yun yung ididikit natin. Kasi yung silver guys, yan yung backing. So kapag dinikit mo siya, syempre wag mong kakalimutan na gumamit ng thermal tape. So dahil nga guys, sublimation to, so syempre kailangan natin itong heat press. Tapos yung settings natin, syempre yung temperature natin is 190. Tapos yung ating timer is 60. So, hintayin lang natin siya guys na umabot dun sa settings natin. Tapos, i-press na natin guys yung mga sublimation na metal sheet natin. So, yun guys, na-reach na natin yung 190. So, ang gagawin natin, syempre, kuha lang tayo ng butcher paper. Yan, tapos ito ipalaman na lang natin sa loob. So, ginagamit ulit ang butcher paper para hindi humawa yung ink. Kasi pag nag-sublimate ka, yung ink minsan tumatagos. Okay, so ilagay ko lang siya dito. Then, i-press lang natin siya. Okay, 60 seconds to. So ito guys, tumunog na siya kasi 60 seconds na siya. So huwag niyong kakalimutan na gumamit ng gloves. So sobrang init nun guys, kaya maya-maya na natin siya bubuklatin. So isunod natin tong isang to. So i-press rin natin siya guys for 60 seconds. Hello guys, yung mga nagtatanong bakit raw ang galing ko mag-edit ng mga graphics. So actually guys, hindi ako nag-edit niyan. So dinownload ko lang yan sa Creative Fabrica kasi nag-offer sila ng millions of files, fonts, and templates na magagamit mo guys sa printing business mo. So meron sila guys free trial. So sa mga gusto mag-avail ng free trial, so link sa description section ng video na to. So guys, ito pakita ko lang sa inyo yung finished product natin. So ito yung traditional na ginagawa natin na portrait
Yan, so ito yung toga picture. Then ito naman kung meron kayong pamangkin na katulad ko na model, yan, or portrait picture ng pamilya, pwede rin yan guys. Or kahit guys, picture ng idol mo, pwede. Yan o, kamukha nitong Naruto na Sage Mode. So ito naman guys yung next natin na ginawa. Syempre yung may mga phototop lang. Yan, so Sintra board to ulit, pigment ink, tapos iTech matte. Then nilagay natin siya ng phototop. So ito medyo mahirap makita pero sa personal maganda to guys. Yan, kasi yung phototop na nilagay natin dito is yung meron siyang flower. Then next naman, ito naman yung phototop pen. Pero ang nilagay natin na phototop dito ay glossy lang. Then ito pa guys yung ginawa naman natin, yung acrylic. Naalala nyo yung inisprayan natin ng tubig kaya nawala yung mga bubbles niya. Kasi pag di mo inisprayan ng tubig guys, may mga bubbles yan. So ito pakita ko lang sa inyo. Syempre ito yung graduate na may toga. Then ito naman yung model kong pamangkin. So ito naman guys yung sa pa natin ginawa. Yan si Naruto. So acrylic ulit to. Ganda, di ba? Then yung last na method guys na ginawa natin, na nilagay natin siya sa metal sheet na sublimation. Okay, so ito na siya. So alisin ko lang guys yung papel. So ito na guys, yung last na ginawa natin. So ito naman guys yung mga metal sheet natin na portrait. Yan. So itong ilalim na to, madali lang gupitin yan. Kaya ikat ng sliding cutter yan. O, di ba? Ganda. So ito naman yung pag may pamangkin kang model. Then, syempre guys, ito naman, kung idol mo si Naruto. So pwede mo siyang gawa ng portrait na metal sheet. So ito pa yung babang sample namin ng mga portrait na metal sheet. So ito nakita nyo na to dati. Yan, metal sheet rin yan. Then ito naman si Gojo. Yan, metal sheet rin yan. Tapos ito si Sukuna. Yan, metal sheet rin yan. So sa lahat guys ng pinakita ko dito ng mga method. So ito yung favorite ko sa lahat kasi kakaiba siya eh. Yung mga metal sheet guys. Yan. So pwede mo tong lagyan ng magnet sa likod. Tapos pwede mo tong idikit sa any metallic na surface guys. No? So pwede mo rin to guys idikit sa ref. So ito na guys yung iba't ibang klase nga ng portrait printing. So ito yung acrylic na ginawa natin. Gaganda oh. So ito acrylic rin to. Then syempre yung Sintra board natin. Ito rin. Then ito guys yung usual na ginagawa ulit natin. No? So photo paper. Then, nilagay mo lang siya sa picture frame. So guys, again, sa mga gustong magsimula ng kanilang printing business, so meron kaming offer sa'yo na photo printing business. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shock. At sabihin mo lang guys na naparod mo tong video na to para bigyan ka ng discount. So syempre, kung nagustuhan mo na tong video na to, huwag nang kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video. And bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa.